Hindi hinintay ni Aldover na makapagprotesta si Penelope. Mabilis na gumalaw siya. Maring nilapat niya ang kahubadan nito sa kanya. She felt so good against him. She was the most feminine woman he had ever known. Kahit na may katarayan nitong taglay, naroon pa rin ang pagiging mahinin nito. Yun ang mas lalong humihila sa kanya upang gustuhin ito. Ang pagiging mahinin nito ang mas lalong umaakit sa kanya at hindi niya maiwasan na masabik tuwing nararamdaman niya ang presensya nito malapit sa kanya. Aldover, lumapat ang malambot na palad nito sa dibdib niya. Napangisi siya. Diba sabi ko hindi kita papakawalan? That's what I'm doing right now. I'm not letting you go away from me, Penelope. Namula ang pisngin nito. Bitawan mo ko, hindi na nakakatuwa. Talaga? Hindi ako nakakatuwa? Pinandilatan siya nito. Oo. Diyan naman yata ako hindi naniniwala sa'yo. Hindi lang sinasabi ng katawan mo. Your body cannot lie to me. He could feel her body burning in desire. Muli niya itong sinilang halik at binuhat pagkatapos. May pagtataka sa mata ni Penelope na tila nagtatanong ng, bakit? Sa kwarto tayo. Mabilis na nakarating sila doon. May pag-iingat at dinideposito niya ito sa kama. Saglit huminto si Aldover upang pagmasdan ng walang kapantay na kagandahan sa kanyang harapan. Kahit kaano pa katagal na titigan ni Aldover sa Penelope, hindi pa rin siya nagsasawang sabihin sa sarili na ito lamang ang tayong babaeng nakakapagpabilis sa tibok ng puso niya. Wala na makakahigit pa sa babaeng ito. Mula noon hanggang ngayon, si Penelope lang babaeng bumihag sa puso niya. Tititigan mo na lang ba ako? Namumula ang pisnging sabi ni Penelope at banayad na kinagat ay babang labi. Pinagmasdan niya ang mapupulang labi nito. Just staring at her pink seductive lips make him feel like a kiss-starved man. Damn! He could hiss her forever. Magdadamit na lang ulit ako kung balak mo lang palang tunawin sa titig mo. Don't move. Inuutusan mo ba ako? Yeah, and I mean it. Huwag kang gumalaw. Hayaan mo kung titigan ka. Napanunok ang dalaga at sinunod ang sinabi niyang huwag gumalaw. Napangiti si Aldover. Good, honey. Gawin mo lang sasabihin ko at hindi ka magsisisi. Para sa ating dalawa to, understood? Hindi ko maintindihan. Bakit ayaw mo kong gumalaw? Nilalamig na ako. Ngumisi si Aldover. No, you're not. Tanghaling tapat, lalamigin ka? Huwag kang mag-alala. Kung totoong lalamig ka man, papainitin ko ang buong katawan mo at hindi ako papayag na hindi ka maging akin. Mula sa ilalim ng kamang iyon, kinuha niya ang isang kahon. Naglalaman iyon ang kagamitan niya bilang isang pulis. May kinuha siya doon. Nakita ni Aldover ang reaksyon ni Penelope na makitang bagay na yon. Handcuffs? Oh no! Huwag mong sabihin sa akin na gagamitin ko talaga to sa'yo. Bago ito makapagprotesta pa, kinuha niyang kamay nito at ginamit ang handcuff upang may tali ito sa kama. Damn you, Aldover! Bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Para hindi ka makawala. Hindi ako tatakas. Kahit na, gusto ko pa rin ang pagbalik ko, nandito ka sa kama ko. Walang sapat at naghihintay na paligayahin kita. Yun naman ang gusto mo, mahal ko, hindi ba? Namuna naman ang pisngin ni Penelope kaya mas lalo siyang naaliw na titigan ito. Baliw! Lumabas siya ng kwarto at kinuha sa cabinet ang isang bote ng wine. Kumuha rin siya ng ice cube sa ref. Nilagay niya iyon sa champagne glass. Dinala niya iyon sa kwarto at ipinatong sa side table. May pagtataka na nakasunod ang tingin sa kanyang nobya. Ano bang gagawin mo sa akin, Aldover? Kung iuwi mo na lang kaya ako. Silulya pa niya ito at baka hulugang umiti. Nagsalin siya ng alak sa baso. Hinalot kapag wine nilagok ang laman niyon. Kinindatan niya si Penelope na makita niyang mukha nitong may bahid ng pagkainis. Pwisit? Mas lalo kang gumaganda ngayon. Mukha mo. Pagkatapos mo akong igapos, makita mo. Iiwanan kita at makalis lang ako dito. Kung nagbabala ka palang iwanan ako, hindi kita pakakawalan ng kamay mo. Tingnan natin kung makaalis ka pa. Matalim na tinitigan sa nito. Pagkatapos kitang pagmalasakitan kanina, ito pang igaganti mo sa akin, walang iya ka? Napangiti ang binata. Ganun ba? Dapat ba ako magpasalamat ng taos puso? Pangaasar niya. Kung alam ko lang nagaganitohin mo pa ako, dapat pala binalikan ko na lang si James. He is a cheater. I'm not. Ikaw na rin nagsabi na hindi mo nababalikan ang gagawin yun dahil loko ka niya at binuntis pa ang kaibigan mo. I cannot forgive him. At nakalimutan ko siyang sabihin na hindi niya anak ang dinadala ni Presi. So isa lang ang naging kasalanan niya sa akin. Pwede pa naman namin balikan ang isa-isa at ibalik ang relasyong nawala sa amin. Nakatatlong taon din kami. Remember? Ngindian siya ng dalaga na para bang sinasagad ang pasensya niya. Nagkausap ulit ba kayo? Nagkita kami nung nasa Kamsur ka at nakikipagbalikan siya sa'yo. Marahas sa naging paghinga niya. Oo, nakiusap siya sa akin na balikan ko siya. Automatic kong nagdilemang anyo ni Aldover. Nagkausap na kayo pero hindi mo malang nababanggit sa akin? Mapanganib ang tonong tanong nito. Nahuli niya ang sunod-sunod na paglulok nito at pag-iwas ang tingin sa kanya. Hindi siya papayag na mangyari ang sinasabi ng dalaga. Sa kanya lang si Penelope. Kanya lang. Pinuwersa niyang kalmahin ang sarili.
Muli siya nagsali ng alak sa baso sa nimsim ang laman iyon. Dinala ang malit na yelo sa bibig at saka siya pumibabaw kay Penelope. Napasingap ito. Anong gagawin mo? Bumaba ang mukha niya sa dibdib nito. Didampi niya sa balat itong yelong nasa bibig niya. Pinadaos-dos pababa sa tiyan nito. Aldover? Napapalayad ang dalaga sa bawat paglapat ng yelo sa balat nito. Ang isang kamay nito'y nasa buhok na niya habang ang isa ay nakagapos. Hindi nito magawang pigilan siya. Alam niya kung gaano ito pinipigilan ang pag-alpas ng ungol sa bibig. Pero hindi ito ganap na makitis ang sarap na dinudulot na ginagawa niya sa buong kamalayang nito. Nagdiwang siya sa naging reaksyon nito. Bahagya niyang iniangat ang muka para lang makitang pagkakapikit ito. Narating niya ang gitnang bahagi ng katawan nito. Mas lalong lumakas ang halinghing ng dalaga nang dumampi ang lamig sa angkinan nito. Oh God! Humigpit ang kapit ito sa buhok niya. Tila sinasabunutan na siya. Tumigil siya sa ginagawa ng maramdaman ng panginginig ng katawan ng dalaga. Hindi pa oras para ipaabot niya rito ang sukdulan na tanging siya lamang makakagawa. Siya lang. Dahil hindi niya hayaan na may iba pang maging lalaki sa buhay ng dalaga. Why did you stop? Because I want to. Damn you! Pakawalan mo na ako dito kung gagalituhin mo lamang ako. Galit na sigaw sa kanya. Namumulang buong muka dahil iyon sa pagkabitin. Napangisi si Aldover. You deserve it, honey. Dahil hindi ka nagiging tapat sa akin. Sinasabi mo na wala akong dapat ipagselos kay Hayden. Yun pala ay dahil dapat na mas magselos ako sa dati mong nobyo. Wala na kaming relasyon, alam mo yan. Pero kasasabi mo lang na babalikan mo siya. So that means you still care that cheater about, ha? Tinapat niya ang mukha sa mukha nito. Nararamdaman niya ang init ng hininga nito sa pisngi niya. Humahali ng mabangong amoy nito sa kanya. Naengganyo siyang panoorin ang reaksyon ng dalaga. Parang hindi nito alam kung paano siyang sasagutin sa sitwasyon nila. Sinabi ko lang yon para inisin ka. Kung bakit naman kasi kailangan mo pa akong igapos. Hindi ka naman siguro kauri ni Christian Grey, hindi ba? Kung hindi mo ako sasagutin ng maayos, baka malapit na akong pamalit sa pwesto niya. Nanlaki ang mata ni Penelope. You jerk! Pakawalan mo ko. Umiling siya. Kapag pinakawalan kita, nakakasiguro akong hindi ko magagawa sa iyong balak ko ngayon. At ano bang balak mo sa akin? Parusahan. You've been a naughty girl, honey. Kailangan bigyan kita ng parusa. But before that, papapiliin muna kita. Si James o ako? She stared at him with disbelief. Are you serious? I'm always serious, honey. Nababaliw ka ba? Umangat ang isang sulok ng labi ni Aldover. Wala na makilala kita, sanay na ako mabaliw sa'yo, Penelope. Baliw ka na nga. Sabi nito at saka galit at sinalubong ang mga mata niya. Sa tingin mo sa kondisyon ko ngayon, sino pa kayang pipiliin ko? Malamang ako. Sigurado naman ako hindi kita pakakawalan kapag si James ang pinili mo. Hindi yon. Eh ano pala? Binuntis mo ko, walang hiya ka. Napahanga si Aldover. Buntis ka? Hindi makapaniwalang nakatitig sa kanya si Aldover. Namimilog ang mga mata nito. Hindi niya nagustuhan ang reaksyon ng lalaki. Pasimpleng tinadya kanya ito. Napaungol ito sa sakit. Bakit mo na naman ginawa yun? Eh kasi naman po, nagmumukha kang abnoy sa reaksyon mo. Kanina pa siyang naiinis sa binata. Pagkatapos siya nitong iposas, paliligayahin nga siya nito. Pero ibibitin din naman. Kanina pang nagwawala ang hormones niya pero patigil-tigil pa ito. Talagang sinasadya pa nito na mabitin siya. Sa kanyang pagkainis, hindi niya napigilan pa ang bibig. Nasabi niya rito ang katotohanan na buntis na siya. Totoo ba? Humugot siya ng malalim na hininga. Pakawalan mo muna ako. Hindi na kumontra si Aldover. Pinakawalan nito ang isang kamay niya mula sa pagkakaposa sa kama. Bumaba siya sa kama. Wala siyang pakialam kung wala siyang saplot. Ngayon pa ba siya mahihiya? Nakita na ni Aldover ang lahat sa kanya. At nakita rin naman niyang lahat sa binata kahit ang nakagat ng langgam. Kaya dapat lang na hindi siya mahiya. Dinampot niya ang bag at tinanap ang pregnancy test kit doon. Sa tingin ko, sapat na yan para maniwala ka. Inabot na ni Penelope ang katibayan dito. Matagal tinitigan ni Aldover ang bagay na yun. Positive? Yes, positive. But I still need to see the doctor to confirm it. Pilit niyang hindi tinitingnan ng binata. Kinakabahan siya. Kung siya lang ang tatanungin, wala siyang problema kung magbuntis siya. Basta't si Aldover ang ama ng pinagbubuntis niya. Maybe she just really love him. Hindi totoo ang sinabi niya na babalikan niya si James. Hindi siya tanga para ipagpalitan isang tulad ni Aldover at balikan ng isang lalaking nanloko sa kanya. Kahit pagbaliktarin pa niyang mundo, wala na makakahigit pa sa binata. Nabigla si Penelope. Nabigla siyang yakapin ni Aldover. Hindi niya inaasahan iyon. Napatingala siya at nakitang maluwag ng ngiti sa gwapong mukha nito. You're pregnant, hon? Ang tono nito ay parang bata tuwing gabi ng Pasko. Masaya, puro ng buhay. Kumikinang sa tawa ang kulay asul nitong mga mata. Nag-init ang mga mata niya. Hindi pa siya nakakapagsalita nang bigla siya nitong buhatin. Sa wakas, nabuntis din kita. Tuwang-tuwang sabi nito.
Dinig pa ni Aldover ang tumama sa loto. You're not mad at me? Tanong ni Penelope nang ibabasa nito. Bakit ako magagalit? This is exactly what I want. Naguluhan si Penelope. Anong ibig mong sabihin? Matamis nang umiti si Aldover. Una pa lang, ginusto ko na itong mangyari. Ang mabuntis ka, talin mo magiging anak natin. Matamis nang umiti si Aldover. Napakangasiya. Sinadya mo to? Na mabuntis mo ko? Itong reason kung bakit hindi ka gumagamit ng proteksyon sa tuwing nagtatalik tayo. Nakangising tumango ang binata. Kumistap sa kapiluhan ng mga mata nito. At ngayon nakakasiguro na akong hindi mo na talaga babalikan ang ex mong gago. Hinampas si Penelope ito sa dibdib at malakas sa tumawang binata. Detse ka? Naisahan mo ko. Bakit ba? Gusto mo rin naman yung mga nangyayari sa atin, hindi ba? Huwag mong itatanggi yan, honey. You love me. You want all of me. Yun ang sinasabi ng katawan mo tuwing magkakalapat ang labi natin. Hindi mo tutugunin ang mga halik ko kung napipilitan ka lang. Wala naman akong sinasabi na ayoko Pirisin niya ang pising ni Aldover. Hindi ko na itinatangging gusto kita, na mahal kita, pero ano? Bakit ngayon mo lang sinabi tungkol sa baby? Dahil hindi pa ako sigurado. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kailangan ko munang pumunta sa doktor para malaman kung kumpirmado mong buntis ako. Hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Alam kong mahal mo ko pero ibang usapan na kapag may baby na. Kailangan na nating mas maging responsable at mature para sa ikabubuti ng bata. Naisip ko rin baka isipin mo na sadya ko nagpabuntis sa'yo at pinikot kita. Malakas na napahalakak si Aldover. Gumanti ng pagpisil sa pisngi. That's crazy, honey. Hindi ako mag-iisip ng ganun sa'yo. Kahit bigyan mo pa ako ng 1 dosenang anak. Grabe naman yun. Bakit? Ayaw mo ba ng 1 dosena? Malolosyang ako kapag naganak ako ng ganun karami, Aldover. Kahit malosyang ka pa, hindi pa rin magbabago ang nararamdaman ko sa'yo. Patay na patay pa rin ako sa'yo at magsiselos pa rin ako kapag may ibang lalaki na nagpalipad hangin sa'yo. She chuckled. That's silly. Losyang na nga, may magkaka-interes pa ba? Tumango si Aldover, tilapit siya sa bewang. Naglapat ang hubad nila mga katawan at tila nagsisimula na naman na magliyab ang maliit na apoy. Your beauty is timeless, Penelope. Hindi ako magsasawang ipagmalaki sa buong mundo na akin ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Napangiti si Penelope. Napakatamis talaga ng dila mo. Ilan na kayang babaeng nahulog sa mga ilang linya? Pagbibiro niya. Napahalakak siya na makitang pagsimangot ng lalaki. Oh, forget that. Just kiss me. Hinili niya ito sa batok at siniil ng mainit na halik sa labi. Ngunit hindi lang yaman siya ito na hinalikan. Pinadaman ito sa kanya kung gaano ito kasaya sa kanyang pagbubuntis. Inihiga siya ng binata sa kama. For a moment, she thought he was going to make love with her. Pero bumaba muna ang mukha nito sa tiyan niya. Napamaang si Penelope nang halikan nito ang hindi pa halatang umuumbok na tiyan. Aldover, anong ginagawa mo? Ngumiti ito sa kanya. Sinisigurado ko lang na maramdaman ng baby natin na mamahalin ko siya tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Muli nitong pinagtapat ang mga mukha nila. Now that you are pregnant, nakakasigurado ako na kung akin na akin ka na, Penelope. Mine only. Mga ilang sandali pa'y pinag-isa pa nito ang kanilang mga katawan. Maingat itong gumagalaw sa ibabaw niya. Though she doesn't want him to be gentle and slow, still she could not help being emotional. Mahal na mahal nga si ni Aldover. Hindi lang nito iyon nilalapit sa salita, kundi pinapakita niya rin sa mga galaw nito. Yumakap siya rito at sinalubong ang bawat ulos ng pagmamahal nito. Maya-maya pa'y narating nilang sukdulan na sundan ng isa pa hanggang sa mapagod sila. Naiintindihan na ni Aldover kung bakit ganun kabilis ang reaksyon ng katawan ni Penelope sa mga halik niya. Ramdam niya ang pag-iinit ito, ang agresibong pagtugon ng kanyang halik. Iyon ay dahil sa buntis ito. Pregnant women are usually needy. Kailangan punuan niya ang lahat ng pangailangan nito, emotional man o pisikal. Kanina lang binigay niya rito ang dapat ay ibigay nito. He made love with her, and it was the sweetest and most romantic lovemaking. Naging maingat siya sa pag-angkin dito dahil buntis nga ito. Kahit sinasabi ng dalaga na hindi pa naman kumpirmado at kailangan pa nito magpatingin sa doktor, nakakasigwara siya na nadadala na nito ang kanyang anak. Napangiti si Aldover. Wala na yatang lalaki makakahigit sa saya na nararamdaman niya. Parang isang panaginip na nagkatotoo. Isang pangarap na nabigyan ng katuparan. Tila mapupunit na ang pisngi niya sa pangiti. Napansin iyon ni Penelope. Para sa lalaki na kabuntis ng girlfriend, ikaw ang pinakamasaya. Bakit di kang umiti? Pagbibiro nito habang pinagmamasdan siya. Siya naman ngayon ang naghahain para dito. Ngayon na may isang buhay ang nabuo nila, dapat mas doble ang pag-iingat niya sa nobya. Lahat naman na nagiging amay masaya. Diyan naman ako hindi naniniwala, Aldover. May mga lalaki kapag nakakabuntis hindi masaya. May ibang lalaki pagkatapos sa balabunin ng babae para maikama, tatakbo nila kapag nabuntis na. Meron pa nga inutusan nilang nobya nila ipaglagdag ang bata. Kung meron mang ganun talaga, sa tingin ko hindi sila lalaki. Umupo na si Aldover at sinaluhan ng dalaga.
Dahil ang lalaking walang paninindigan sa ginagawa ay hindi tunay na lalaki. Napangiti si Penelope sa sinabi niya. Hindi ka lang pala pwede maging polis. Bakit kaya hindi mo rin pasukin ang pagpapolitika? Suwestyo nito habang kumakain na sila. Umiling siya. Wala sa mga pangarap ko yun. Masyado magulong mundo ng politika. Tama ka. Pero magulo din naman ang mundo ng pagpapolis, diba? Tingnan mo nga, ang daming polis na nadadawit sa maraming issues. Ang pangit na tuloy ng tingin ng karamihan sa mga polis. Sa akin sila tumingin para hindi sila mapangitan sa mga polis. Ani at pinilyong kinindatan ng dalaga. Napahalakak si Penelope. Loko-loko. Kinarot pa nitong pisngi niya. Hindi pa na kontento at pinagpipisil pa mukha niya. Gwapo talaga ng bebe ko. Sarap burahin ang mukha. Natatawa, hinayaan niyang panggigilan sa ni Penelope. Kay tagal niyang hinintay ang galong eksena, siya at si Penelope, masayang magkasama. Wala na nga yatang mahihiling pang binata. Ibinigay na nito sa kanyang nag-iisang babae na noon pa man ay pinagdadasal niyang maging bahagi ng buhay niya. Isang tingin lang ni Penelope sa salamin ay napapangiti na siya. Hindi niya yun maiwasan kapag nakikita niya ang sarili doon. Larawan ang mukha niya ng isang masaya at kontentong babae. Nagniningning ang mga mata ng babaeng nakatingin sa kanya. Halos mapunit pa ang pisngi sa luwang at ganda ng ngiti. Namumula ang pisngi. Walang piho na siyang babaeng iyon. Hinaplos si Penelope ang tiyan niya. Hindi pa masyadong halatang umbok doon. Pero kumpirmado na siya nag-e-exist ng isang mumunting bata sa loob niyon. Hindi pa man niya ito nakikita yung nananabik na siyang mahawakan ito. Mahalikan at madalas sa mga bisig niya. Good morning, sweet honey. Mula sa likod niya ay pumulupot ang matipon ng braso sa bewang niya at ikinulong siya sa isang marahang yakap. Napangiti si Penelope sa inakto ni Aldover. Masyado kang nag-iingat. Pwede mo naman akong yakapin ng mahigpit kung gusto mo. Umungol ito at nilibing ang mukha sa ring niya. Napapikit siya na magtanim ito ng mainit na halik doon. Baka mapano si baby kapag niyakap kita ng mahigpit. This is enough for me, basta mayakap kita, okay na ako. Iba talagang maglambing ang lalaking to. Lagi niyang natatagpo ng sariling kinikilig na sagad. Iyon ang huling araw nila sa Laiya. Kailangan nilang bumalik bukas sa Maynila. Sinulit nilang ilang araw ng pananatili sa bahay bakasyonan nito. Narong inuubos silang oras sa paglalaro at pagtatampisaw sa tabing dagat. Maputi ang buhangin doon. Hindi masyadong mabato kaya masarap na magtapak kahit nagtatakbuhan. Mayat may maririnig ang halakak nila sa lugar, tanda ng dalawang tao na masayang magkasama. Panay din ang kuha ni Aldover ng mga litrato nila saan man sila pumunta. Umabot na ng 200 ang pictures nila sa cellphone nito. Balak daw nitong ipaprint ang lahat ng iyon. Aldover? Tagol nito. Nakasuksok pa rin sa leg niya mukha nito. Hindi niya maiwasan na mapangiti. Nagpapababy na naman ang mamang pulis. Hinayaan lamang niya ito. May tanong ako sa'yo. Ano yon? Kung pipili ka, anong gusto mong maging anak? Lalaki o babae? Iniangat nito ang mukha at tinitigan siya sa salamin. Bakit mo natanong yan? Naisip ko lang bigla. Gusto ko malaman kung alin sa dalawang gusto mo. Both. Mapababae man o lalaki, tatanggapin ko ng buo. Hindi ko naman kailangan mamili. Kahit maging bakla man yan o tomboy sa hinaharap, mamahalin ko pa rin tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Ganon ang ginagawa ng mabuting ama. Ngayon pa lang nakakasiguro na si Penelope na magiging mabuting ama si Aldover. No doubt about that. Sasabihin na ba natin sa ating parents ang tungkol sa relasyon natin? I mean, ito na ba ang tamang oras para sabihin sa kanilang totoo? Ngumiti si Aldover. Sure, bakit hindi? Sigurado naman ako magugustuhan ka ni mama at papa. They will also love you. Sa tingin mo magugustuhan nga nila ako para sa'yo? He chuckled. Of course, you are easy to love, hon. Believe me, magugustuhan ka ng mga magulang ko because you are the most beautiful woman on earth. Napanguso si Penelope. Ikaw lang naman nagsabi niyan sa akin. Paano ko maniniwala sa'yo? Pinihit siya paharap ng binata. He was staring at her seriously. Para bang sinasabi ng tingin nito na hindi ito nagbibiro at purong kaseryosohan ang sinasabi. Pinisil niya ang pisngi nito. Oo na, naniniwala na ako sa'yo. Ngumisi si Aldover at tinakbayan siya. Pumasok na sila sa kanilang silid at nahiga sa kama. Ako, kailan mo ba ako ipapakilala kina tita? Talong nito kapag kuwan. Darating din tayo dyan. What do you mean by that? Wala ka bang balak na ipakilala ko? Wala akong sinasabing ganun. Kung ganun, bakit sabi mo darating din tayo dyan? Hindi ka pa ba handa na ipakilala ko? Pinag-iisipan ko pa nga pero depende sa sitwasyon. I don't understand. Biglang nakaramdam si Penelope na puno ng tensyon ang katawan ni Aldover. Hindi tuloy niya maiwasang mapangisi sa kapilahan. Wala ka pa rin bang balak ipaalam sa ibang tungkol sa atin? He looked slightly upset. Nakita niya si Aldover kapag naghihimutok ito sa pagsiselos, pero wala na palang mas nakakaaliw kapag nakita niyang binata na parang bata nagagalit dahil hindi nabigyan ng candy. Napahalakak si Penelope. Ano nakakatawa? He looked so upset now.
Hindi siya sumagot bagkos sinakasan pa ang tawa. Inabot ng kamay niya ang pisngi ni Oliver at pinanggigilan nito. Noon lang niya napagtanto na hindi lang pala bugso ng panggigigil niya, kaya gustong gusto niyang pasilin ang pisngi ng binata. Pinaglilihian na pala niya si Oliver. Now that's a good news. Dahil gusto ni Penelope maging kahawig ni Oliver ang magiging baby nila. Sana din makuha nito ang mga mata ng ama nito. Oliver has a pair of seductive blue eyes. Kung magiging lalaki ang anak nila, ngayon palang nakakasigurado na si Penelope na magiging habalin ng mga babae ang kanilang anak pagkalaki. I'm asking you, hon, what is so funny? Umining si Penelope. Natatawa pa rin. Wala naman. Wala? I can see it in your eyes. Pinagtatawanan mo ko. Wala nga. Ano ka ba? Binibiro ka lang. Siyempre ipapalam ko sa parents ko tungkol sa atin but not now. Bakit naman? Kasi sa tingin ko may ibang bagay kang dapat na pagtuunan ng pansin. Pagkasabi niyon, tinulak niya pahiga si Oliver at umibabaw dito. Penelope? Halatang nagulat na sabi nito. Naglalaro ang pilyang ngiti sa labi niya ng dalaga na pinalagantas niyang kamay sa paloob sa suot itong sando. Di naman niya ang six-pack abs ito at tila labilibong kilabot ang masarap na dumali sa sistema niya. Pinanlalabanan niya mapakagat labi. Namumutok ang muscles ng binata sa katawan. Kahit sino yatang babae mahuhumaling dito. Damn! She was too lucky to have him. At tulad ng intensyon nito sa kanya, wala na rin siyang balak pa napakawalan ng binata. Penelope, anong ginagawa mo? Inabot niyang drawer sa tabi ng kama at kinuha doon ang handcuffs na ginamit ito sa kanya noong isang araw. Damn it, Penelope. Huwag mong sabihin gagamitin mo sa akin yan. Bakit? Ikaw lang ba may karapatan na gumamit dito, mamang pulis? Nanunoksong sabi niya. At bago pa makapagpalag ang binata, mabilis na gumalaw na siya. Pinosas na niya ang isang kanang kamay nito sa kama. Namilog ang mata ni Oliver. No, no. This is not possible, hon. The heck? Ngumisi pa ang dalaga. Ngumisi ang dalaga. Nilapit niya mukha sa namumulang mukha ng binata. Hinalikan niya ito na mariin at bilyang kinagat ang ibabang labi nito. Huwag kang mag-alalahan. Sigurado ako magugustuhan mo to. Tell me you're not serious, Penelope. She let out a sexy chuckle. As you can see, I'm very, very serious, Oliver. Nakaposas ka na nga, hindi ba? Napanunok ang binata. Kung ano man ang naisip mong gawin na pinaplano, itigil mo na, Penelope. This is not funny. Pakawalan mo ko. Umiling siya. Kapag tapos na tayo maglaro, kinuha pa niya ang isang posas. At ang kaliwang kamay naman nito ang tinali niya sa gilid ng kama. Mahinang napamura ang binata at di niya napigilang kurutin ito sa pisngi. Paano ba yan? Sa ating dalawa, ikaw ang walang kawala. Penelope, don't do this. Bakit? Dahil ayaw mong hindi ikaw nasusunod? Ano, gusto mo ako lang dapat na nakatali sa kama? At ikaw ang gumagawa ng lahat? No, no, no. Hindi yun mangyayari, Oliver. Hinalikan ni Penelope ang binata sa puno ng tenga nito. Napaungol si Oliver at napapikit. Nakikita niya ang pagnanasa at pananabik sa mga mata ng binata. Ngunit ayaw nito na siyang masusunod pagdating sa bagay na iyon. Alam niyang natural na sa mga lalaking pagkakaroon ng big ego, kaya naiintindihan niya ang binata. Pero sa kaso ni Oliver, hindi lang naman ego ang malaki dito. Nilapit niya ang bibig sa tenga nito at gamit ang pao sa tinig, bumulong siya. Huwag ka nang magpanggap pa, Oliver. I know you want this. You want me. Yan ang sinasabi ng katawan mo, and I can also see it in your blue eyes. Tatanggi ka pa ba? Marahas na napasingap ang binata ng gumalaw ang isang kamay ni Penelope patungo sa pagitan ng mga hita nito. Hindi hadlang ang mga saplot ito upang itago ang tunay na kondisyon ng pribadong parte ng katawan nito. Napangiti siya. Pinipilit ng binatang hindi pakita ang paapektuhan nito, pero bigo ito. Nang simulan na niyang igalaw ang palad sa pagitan nito, hindi na nito naitago ang sarap na gumuhit sa gwapong mukha nito. Napapikit si Oliver. She just loved how he closed his eyes and moaned sensually. Kahit nakapikit ang mga mata nito, tila nararamdaman pa rin niya ang init ng titig nito. At tila rin ninanakaw nito ang kanyang hininga sa bawat pagbuka ng bibig nito. Iminulat nito ang mga mata at sinalubong ang tingin niya. She stared at his burning blue eyes until she could feel herself pulsing in a pool of desire. Pakiramdam ni Penelope mapapasa sa nagagablab na apoy sa mga mata ni Oliver. Umalis siya sa ibabaw nito at bumaba sa kama. Tila tumaas ang temperatura sa loob ng silid nila at masalang nag-init ang pakiramdam niya. So, she assumed that it's because of her hormones. Lust has taken over her. Where are you going? Don't leave me like this, Penelope. His already dark blue eyes seems to have gone darker. Hindi kita iiwan. I am just preparing a dance number for you. Lumabas muna si saglit at nagtungo sa kusina. Kinuha niya sa cabinet ang isang bote ng Nutella. Muli siyang pumasok sa kwarto. Ipinatong ang bote sa ibabaw ng side table. Pagkatapos nilapitan ni Penelope ang DVD player ni Oliver sa loob ng silid at sinalang doon ang kanina pa niyang pinaplanong patugtugin habang inaakit ito. But now she have a better idea. A wicked grin slowly came across her face.
What is that? Tanong ni Aldover. Nakalarawan ng kuryosidad sa mukha nito. He looked totally clueless. Wala talaga itong kalam-alam sa plano niya sa gabing iyon. Yun ang huling araw ng bakasyon nila at gusto niyang masulit niya ang gabing iyon kasama si Aldover. Gusto niyang ipadama dito ang alam niyang hindi pa naibibigay ng ibang babae sa binata. Oo, naibigay na niya dito ang kanyang virginity. But for her, that's not enough. She wanted to give him an experience that will surely make him crazy for her. Nang magsimula na mag-play ang kantay, dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Bawat takbo niya nagsusumigaw sa pang-aakit, panunokso. Ang iting nakalarawan sa labi niya isang ngiti ng babae na handang ibigay ang lahat para sa lalaking minamahal. Yes, she is that kind of woman. She was willing to give her life for the man she loved. She was willing to him everything he needed. All of you people look at me like I'm a little girl. Well, did you ever think it'd be okay for me to step into this world? Always saying, little girl, don't step into the club. Well, I'm just trying to find out why, cause dancing what I love. Lahat ng hiyat ambisyon sa katawan, lumipad palabas sa kwarto. Tulad ng isang mapang-akit na dalaga sa pantasya ng mga lalaki, muli siyang sumakay sa ibabaw ni Aldover. Dahan-dahan niyang hinubad ang lahat ng saplot niya. Napalalim ang hininga ng binata habang lantaran nakatitig sa walang saplot na nobya. Mas lalo nag-umigting ang apoy sa asul nitong mga mata. Alam niyang gusto nitong hawakan ang balakang niya tulad ng lagi nitong ginagawa. Ngunit sa kalagayan nito ngayon, hindi nito magagawa ang bagay na yon. Nakaposas ito at hindi niya may pagpapalit sa pera ang nakikitang sitwasyon nito ngayon. Get it, get it, get it. Do you like it? This feels good. Is this really what you wanted? Paos ang lalaking tinig nito. Yes. Naningkit ang mga mata ni Aldover. Like a courtesan in everyone's desire, nagsimula na siyang sumayaw sa ibabaw nito. Tila mas lalo itong tinutukso, inaakit, tinatakam. Ipinasok ni Penelope ang kamay sa loob ng sando nito at muling dinamang namumutok na muscles ito sa katawan. Hinagilap niya ang gunting sa drawer. Namilog ang mata ni Aldover. Sweet Jesus! Saan mo gagamitin yan? Alin ang puputulin mo? Napangisa si Penelope. Don't worry, baby. Wala akong balak guntingin ano man ang iniisip mong gagamitan ko nito. Sa laki nun, sa tingin mo tatabla ng gunting yon? Tila naman nakahinga ito ng maluwag. Iniangat niya ang lilayan ng sando ng binata at ginupit iyon sa gitna upang mawala ng harang matanaman niya at makita niya matipuno nitong pangangatawan. Sa tuwing pinagmamasan niya kung sinong pinalad si Aldover sa pagkakaroon ng magandang pisikal na anyo, hindi niya mapigilan ng pagsibol ng pagnanasa sa katawan. Noon pa may nakaramdam na siya ng ganon sa lalaki. She was just trying to ignore and hide it. Dalam na niya noon pa man na may angkin ring kayabangan ang nobyo niya. Pero ngayon, ewan lang niya kung makapagyabang pa ito. Hawak niya ito sa leeg. Bukod doon, kontrolado niyang katawan ito. Napangisi ang dalaga. You are enjoying this. Naniningkit ang mga matang sabi ni Aldover. Siyempre naman, ikaw ba hindi? How could I enjoy this? Dinig ko pang preso sa kulungan. Ang kaibahan lang nakaposas ako at sa sarili ko pang kama. Well, I'm so sorry, honey. Ngayon ko lang nalaman na masarap palang pusasan ng isang gwapong pulis. Very funny. Angal nito. Nililigan niya ito sa labi. Mainit, malalim, at mapusok. Otomatikong tinugon ng binatang halik niya. Tila may namasahin ng labi nito ang labi niya at para nakikita niya sa loob ng isip niya kung paano maglakbay ang labi nito sa katawan niya. Kayo na lamang reklamo ni Aldover na ihiwalay niya sa labi ang labi nito. Parang batang inagawan ng candy reaction ng mukha nito. Damn it! Ito na nga bang sinasabi ko? Angal ng binata. Now I know what to do next time. Itatago ko sa iyo mga poses na meron ako. She laughed. Funny. Hindi mo ba naisip na pwede naman akong bumili ng akin? Kukumpiskain ko mga yun kapag nakitaan kita. Para hindi mo na maulit pa to. Malas mo kung ganon. Dahil gagawa ko ng sarili kong paraan para may poses ko ulit sa kama. Bleh. He groaned frustratedly. May ngisi sa labing inabot niyang bote ng Nutella na nakapatong sa ibabaw ng side table. And what is that? Nutella. Ikaw ang bumili nito, hindi mo alam? Duh. Tinaasan niya ito ng kilay. Sumimangot ito. At ano naman ang balak mong gawin dyan? Watch me. She put her finger inside the bottle. Pagkatapos sinikman niya sa labi ang tsokolate. She saw him follow the movement of her finger. His jaw hardened as she teased him. Okay, that's enough. If you want to play with me now. Tila naiinip na sabi ni Aldover. Ayaw na rin niyang paghintayin pa ang binata at patagalin pa iyon. Muli niyang sinawsawan daliri sa bote ng Nutella at ipinahid sa matipunong katawan ni Aldover. Napasinghap ang binata. What the hell? Akmang babangon nito pa wala mabilis siyang tinulak ito. Hindi na nagsayang pa ng oras si Penelope. Pumesa siya sa tapat ng dibdib nito. Nangaakit ang litaan si Aldover at pagkatapos, nagsimula na siyang halikan ng katawan nito na nilagyan niya ng Nutella. Ngayong alam na ni Aldover na buntis si Penelope, wala na nga kayang dahilan pa para masira ang relasyon nila.
Matanggap naman kaya sa Penelope ng mga magulang ng binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.